Okay. So, ito, medyo naantala yung ano natin, yung Dark and Light Side of Life, episode 119, dahil ho, may bumisita ho sa atin dito para magparitual at saka yung iba magpa-reading. So, March 28, Holy Thursday, tignan natin saan galing yung mga problema ninyo. Diba? Yung mga problema natin, iba-iba naman kasi pinanggalingan. So, tanggalin, kuha tayo dito mamaya ng 3. And then, ito yung possible solution na dapat ninyong i-consider. Kung magtataka kayo yung boses ko ibang-iba dahil sa tonsillitis po yan. Ito, unang pinanggalingan ng problema. Oh, Diyos ko, that's the Ace of Wands. Pangalawa, 5 of Swords and Queen of Cups. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na gusto nating gawin sa buhay. Ginawa naman natin. Pero kasi yung 5 of Swords is simbolo ng kabiguan, pagkukulang, pagkakamali. At ito isang, para siyang nagbibigay sa'yo ng, tawag nito, warning na yung hinahangad mong pagmamahal sa isang tao, sa isang bagay, sa isang pangyayari o pagkakataon, hindi pa panahon. Ibig sabihin, lahat ng ginawa mo ay hinog sa pilit. So, kung ano man yung nagawa mong desisyon ngayon na hinog sa pilit, ibig sabihin, dun nag-uugat ang lahat ng problema mo sa buhay. Kasi, mapababae o lalaki kapag nasa pag-ibig naman, diba gagawin mo lahat? Makuha mo lang yan. Ganon din sa bagay, yung iba kasi masyadong pasosyal na hanggang sa pagnanakaw gagawin. Sa iba din, masyado kang ambisyoso, diba? Gusto mo makarating sa ibang bansa, so yung gagawin mong stepping stone is maghanap ka. It's either ng taong magsusustain ng expenses mo, or taong papakasalan mo kahit hindi mo mahal, basta siya makapagbibigay sa'yo ng gusto mo. Yun ang mga dahilan ng problema mo at pinagsimulan. Ngayon, tignan natin dito kung paano lulutasin. That's the Chariot. Wow. Pangalawa, the Page of Pentacles. And pangatlo, that's the Hangman. Okay. So, kasi yung the Chariot is, tapusin mo yung nakaraan. No, isara mo yung chapter nung nakaraan and then magsimula ka ng panibago. At sa pagsisimula mo ng panibago, matuto ka ng magbigay ng value sa sarili mong pera, sa sarili mong pinagkakakitaan, pinaghirapan. And then dito, yung last card is the Hangman. Ibig sabihin nun, matuto kang maghintay sa tamang panahon. Hindi lahat nakukuha sa pagmamadali, sa pag-aapura, at hindi din lahat ibibigay sa'yo. Kasi, alam naman ng Diyos kung anong mangyayari kung ibibigay niya lahat ng gusto mo. So, yung ginagawa is binibigyan ka ng paunti-unti. Minsan, tinitikis ka talaga na huwag kang bigyan para matuto ka ng leksyon. Yun na pagkakamali lang siguro ng ibang tao is, yung leksyon na ibinibigay sa kanila ay hindi nila kayang tanggapin at hindi nila kayang i-overcome. Kaya sa tingin nila, yun na yung katapusan, yun na yung kalugmukan, yun na talaga yung ending. Pero hindi. Kasi kung lahat, halimbawa sa relasyon, kung lahat kayo nagkahiwalay, hindi naman ibig sabihin lahat kayo forever hiwalay. Kasi some of you, pinaghiwalay lang para matuto, para mauntog, para matauhan, and then few years later, nagkabalikan sa tamang panahon. Kasi may mga bagay na hindi pa nakatadhana para maging sayo sa panahong ito, pero nakatadhana siya mapupunta sayo sa susunod na pagkakataon. Ganon yung swerte sa buhay, sa pera, sa negosyo, at sa trabaho. So, lahat-lahat yun may dahilan kung bakit may delay, may dahilan kung bakit bumubulusok yung blessings. Kasi minsan yung mga tao kung nagtataka ka, dati mahirap sila, bakit umuulan ang grasya? Siguro yung iba sa kanila,
ang daming ginawang kabutihan noon na karapat dapat at deserve nilang magkaroon ng sobra-sobrang blessing sa ngayon. Kung doon naman sa breadwinner, sobra-sobrang sipag, pagtitipid, pagtsatsaga, yung ginawa niya para i-give way, no? Minsan kasi may mga breadwinner na hindi nila tinatapos yung pag-aaral nila dahil mas pinili nilang patapusin yung mga younger siblings nila. And then, sana naman doon sa younger siblings, kung nakapagtapos kayo, pagbigyan nyo din pag-aralin yung kapatid ninyo na minsan ang nag-give way sa inyo. Ganun lang yun. Ganun din sa magulang, sa lahat-lahat ng mga tao sa paligid. So, matuto tayong magpasalamat, maghantay sa tamang panahon, at tanggapin na maluwag sa ating puso ang lahat ng kalungkutan, kasaklapan, no? Kasi alam naman natin na kapag lumubog yung buwan, meron namang mag-aangat na araw. So, kapag lumubog yung araw, may buwan naman na magbibigay ng kakaunting ilaw. So, sana meron kayong natutunan ngayon. Doble ingat lang din. Kasi, Holy Thursday, alam naman natin papunta at papasok yung Biyernes Santo. No? Isa pa nga pala sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-online. Kasi, nahulog ako sa motor nung 21. Yung left side ko tinamaan. And then, hindi ko alam kung nakikita nyo ito. Pero yung dito ko kasi, ito ng itim. And then, katulad dito. Ito siya, meron siyang mga bruises dito. Pero, more on left side kasi tinamaan ako. Pero, sa awa ng Diyos, hindi naman ako nabalian ng buto. Nagkaroon lang talaga ako ng mga hematoma. Yun. And then, sa kabuuan, no? Sa gustong magpa-private reading, message lang po kayo. Sa gustong magpa-ritual, magpa-cleansing, yung magpatanggal ng kamalasan sa pag-ibig, sa pera, sa negosyo, sa lahat-lahat, sabihin niyo na. And then, kung meron kayong nawawalang gamit, relatives or whatever, kung ipapagawa nyo yan, mas effective din na gamitin nyo yung energy ng Holy Week. And then, kasi don't forget, papasok tayo sa April, which is the first Friday is April 5th, at saka yung lunar eclipse, at saka yung solar eclipse natin sa 8th of April. Marami tayong tatalakayin dyan. So, bukas, Biyernes Santo, no? Kahit 1 oras lang, magla-live ako bukas, alas 8 ng gabi. 1 oras lang, para magkaroon naman kayo ng konting background sa mangyayari sa weekend ninyo, this week na Holy Week, okay? So, doble ingat, mag-ingat ho tayong lahat, lalo-lalo na sa temperature ngayon na napakainit. Sa gustong magpa-faith healing, sabihin nila din po. At maraming salamat. Proceed ho tayo sa Real Talk 101. Good afternoon.